Ayan, alala naman. Nakatapos ang araw. Uy, tapos na po kayo sa review niyo. Ikaw, ayoko na mag-review. Guys, di ko na talaga mag-get yung adjusting entry sa deferred tax. If hindi pa ako nakapasa sa comprehensive exam natin next week, hindi ko na alam anong gagawin ko. Alam niyo ba? Nakuha ko yung leak sa exam ni Sir. Kaparehas ng test bank. Ano? Tara? Ano yan, Jasmine? Wait, leak? As in, active cheating? Grabe naman sa cheating. Pwede bang prepared lang tayo dun sa exam ni Sir? At saka di ba may minemaintain kang GPA mo? 1.75. Para sa scholarship mo yun ah. I mean, okay lang siguro dahil may maganda intention. Hirap na rin siguro mag-aaral. Pero kasi, Fernan, isipin mo to BS accountancy student tayo. Kung ngayon pa lang sa basic exam, humahanap ka lang ng shortcut, paano pa pag totoo na, di ba? Paano pag totoong firma mo na ang nakasalalay sa totoong kumpanya, di ba? Isipin mo din. Sobrang OA at idealistic nyo naman na corporate world is a cutthroat sa atin. Tsaka, iba naman yung corporate world sa nag-aaral tayo ngayon eh. Oh, ano? Game? Teka, totoo naman si Jasmine eh. Hindi naman sa gusto kong mandaya. Pero alam mo yun, pag kasi nawala ang scholarship ko, mahirapan ako mag-aaral. Hindi ba mas importante yung future ko kaysa dun sa temporary loan? I understand you, Fernan. Pero kasi, hindi lang siya about sa choice. It's also about who will you become after this choice. Sa tingin mo ba kung papasa ka gamit ang pandaraya, magiging proud ka pag naging CPA ka? Ha? Don't know, hindi ko na alam. Pagod na ako. Ang hirap din kasing timbangin. Uy, yung dalawa. Ang yari, parang kapunta nila lang sa mundo. Parang ang lalim ng iniisip niya. Pa-share naman, malay niyo, makatulong kami. It's about the comprehensive exam. May link kasi ako nakuha. And we're planning using it. Even Fernan is considering it. Hindi naman sa ganun, Jasmine. Pero alam mo yun, minsan, dahil hirap na rin ako. Parang maganda rin naman ang layo eh. Di ba? You know, Fernan, there's an ethical principle about that. Hindi lang siya basta rules o yung pinakalabasan na actions natin. It's called virtue ethics. Focus siya sa character natin. Hindi siya yung tanong na ano ba yung tamang batas o law na susundin natin, but rather kung ano bang klaseng tao tayo kapag ginagawa natin yung desisyon na gusto natin gawin. Tsaka, dynamic siya din yan kasi guys, diba? Sabi niya yung student, yung honesty, integrity, tsaka courage, isang masa lang yan, lahat sama-sama. I agree because the more you practice them, the stronger your moral character will become. Kapag kasi mas pinili mo yung madaling paraan ngayon, parang pinapahina mo yung integrity mo in the future. Tama guys, kasi ang pagiging accountant, hindi lang naman dapat marunong tayo mag-balance ng financial statements. Tayo kasi as CPA, yung professional natin is public trust. If we compromise our character today para lang sa high grade, we are also practicing dishonesty, diba? And yung habit na yan, kapag tuloy-tuloy natin hanggang sa corporate world, hindi na natin maalis yan.
So, anong verdict, Fernan? Sasend ko na ba sa GC? Ako rin, napapuso talaga ako. Sobrang hirap kasi yung topic natin. Hindi na, Jess. Lunes na. Are you sure? Risking your scholarship for pride? Hindi ito sa pride, Jess. Integridad ko to. Integridad natin. Kaya naman ako pumasok ng accountancy dahil gusto kong maging matapat na profesional. Kung babagsak ko ng tapat, tatagapin ko to at magsisiga para mabawi. Pero kung papasa ako ng may pandaraya, tinanong mo na rin ang sarili mo. Dahil sa dulo, sinira mo na ang karakter mo. Hay, salamat. To be honest, kanina pa talaga ako kinakabahan habang iniisip na gagamitin natin yan. I rather study all night than feel guilt forever. Oh, ayan ah. Since hindi natin gagamitin yung link, why don't we just maximize our time, right? Alright, Sadie. Pwede na naman na kami mag-review? Of course, sabay-sabay tayong papasa. Nang may malinis na konsensya. Huwag ka manahirapan. Alam mo ba kung bakit tama yung decision mo last time? Kasi sa virtue ethics ni Aristotle na nakinikan ethics, ang pinaka-importante doon is yung character natin. Sabi ni Aristotle, meron tayong volume, yung gitna between excess and deficiency. Alam ba sa honesty, diba? Kapag yung excess, nagiging sobrang blunt tayo na sinasabi natin kung ano lang yung gusto natin gawin. While yung deficiency naman is natututo tayo magsinungaling. Ang virtue, yung gitna nun. Virtues means, gumagawa tayo ng mga tamang bagay ng paulit-ulit na nagiging part na siya ng daily life natin. Hindi man tayo perfect, pero patuloy natin ginagawa kung ano yung tama. Pros nito is, nagiging mas better person tayo. Pero minsan, nagiging mahirap siya kasi iba-iba yung definition natin ng virtues. As a future accountant, our value is not just determined by the certification after our name, but with the virtue inside of our hearts. Virtue ethics teaches us that our actions defines who we are. True success is achieving excellence through good character. Sa bawat dilema na kakaharapin natin bilang BS Accountancy o sa corporate world, lagi nating tatandaan na hindi lamang financial statements ang ating binabalance, kundi pati ang ating moralidad. Act with integrity, true virtue.